So, sa mga hindi pa po ako nakikilala, siyempre ako po ang inyong speaker ngayong gabi. My name is Maximo Francisco Jr. 8 years na po ako nagbibigay ng financial awareness, financial education sa bawat Pilipino, saan man panig ng mundo. Ako po ay registered Associate Financial Planner. Okay, so siyempre shout out sa mga classmates, sa mga ka-IMG, sa mga ka-partners of wealth, sa mga kababayan natin. Shout out po sa inyo lahat. Siyempre, thank you so much sa ating technical team na nag-a-assist sa akin sa pag-accept ng mga nag-join sa ating Zoom meeting. Thank you so much sa Partners of Wealth. Thank you also so much kay Ana Marie. Thank you so much kay Parida. And also, thank you so much kay Prolane. Ayan, magandang gabi sa iyo, Prolane. And thank you so much kay Grenella, kay Ivy, kay Jefferson and kay Joy Grant, kay Nelia, kay Noraline ng Bahrain, kay Rachel ng Dubai, kay Robert Francisco ng Saudi, kay Rowena ng Dera, at kay Elvira. Yan. Wow! Investment mutual fund. So, madalas nyo po naririnig itong salitang mutual fund at madalas nyo nababasa sa aming mga poster na sa halagang 1,000 pesos ay pwede kang maging shareholder ng Jollibee. Yan po isang pamamagitan ng mutual fund. Isang pamamaraan po ng pag-invest sa stock market, indirect investment sa ating stock market. So, bakit ba tayo nag-i-invest at para saan itong investment na to? At saan ba magandang mag-invest? So, kasi madalas yan ang tinatanong best, saan ba magandang mag-invest? So, ang sagot po dyan ay lahat po, no, magandang paglagyan ng investment sa bangko, sa negosyo, sa real estate, sa stock market, and mutual funds, healthcare and insurance. Lahat po yan magandang paglagyan ng ating investment, depende sa ating mga goals. So, siyempre, ang ating pong pinaka-endpoint dito ay makapag-build tayo ng isang solid financial foundation. Yung bang mag-build tayo sa tamang pamamaraan. Yung bang pag-build it from ground to up. So, yan o, madalas nyo nakikita yan. Ang ating solid financial foundation. So, ngayon, ang tututukan po nating topic ay ang investment. So, kung investment, dapat alam natin ano nga ba ang investing. Ang investing po ay isang paraan ng pag-iimbok sa pamumuhunan na inaasahan mong lalago sa pagdaan ng mahabang panahon. So pag binanggit ko po yung salitang mahabang panahon, ang pinag-uusapan po rito mga 3 years, 5 years, 10 years, 15 years. Hindi po pinag-uusapan dito yung 3 days, 5 days, 1 week, 1 month. So, kailangan mahabang panahon. And bakit tayo napupunta sa scam? Bakit maraming tao ang nai-scam pagdating sa investment? Mayroon pong 3 major na reason kung bakit marami ang nai-scam. Una, sakim sa kikitain ng pera. Di ba? Kapag sinabihan kasi sila, ma'am, mag-invest kayo rito, ang piso mo magiging 100 piso after 3 days. O, di ba? Yung ganyan bang mga pangako, yung dahil nakikita nila na, aba, piso lang ang puhunan ko. Tapos lalaki ng 100 pesos after 3 days. O, talagang maglalagay na sila ng investment doon kahit hindi nila nauunawaan. Kaya nga, marami po sa atin ang kulang sa kaalaman. Dahil hindi nila masyado na napapag-aralan, o sige lang, invest sila hanggang sa mawawala yung pera. Na-scam na pala sila. And pangatlo, gusto ang mabilisang kita ng pera. Diba? Yan, mabilisang kita. Diyan po madalas ang mga kababayan natin ay nadadaya, naluloko, or nai-scam. Kaya nga madalas ko nga binibigay sa kanila na kailangan pag-aralan natin. Yun ang unang investment na pwede mong gawin. Kaya ito ang sabi ko po, ang pamumuhunan sa kaalaman ang mabisang pambayad sa kamangmangan. So upang hindi tayo maging mangmang sa kaalaman, pagdating sa buhay financial, sama-sama po tayong pag-aralan ang investment. At bakit mahalaga ang investment? At bakit kailangan natin mag-invest? Kasi po, may 2 bagay tayong tinatarget or reason kung bakit tayo nag-invest. First, meron tayong
ina-achieve na goals o may gusto tayong marating sa buhay. Pangalawa, para mabit natin ang inflation. Lahat po ng bansa may inflation, kahit na Pilipinas, USA, or Middle East, may mga inflation po yan. Depende sa rate. No? Sa Pilipinas po, noong nakaraan buwan, ang inflation po ay umabot ng 4.9%. So ano nga ba ang inflation? Ang inflation po mga kapatid ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Halimbawa, bumili ka ng electric fan. Ang electric fan ngayon is 1,000 pesos. Kung ang inflation rate ay 3% per year, next year, pag bumili ka ng electric fan, the same model, baka nasa 1,030 pesos na yan. After 5 years, baka nasa 1,194 na yan. So, ganyan po nagkakaroon ng inflation at ganyan bumababa yung purchasing power ng pera po. Kahit na nakikita mong malaki yung pera mo sa bangko, pero hindi natin nakikita ang epekto ng inflation. Ang inflation ay sabihin natin nasa 3%. So, yung 10,080 pesos mo, mababawasan yan ng 300. Ang talagang purchasing power ng pera mo ay nasa 9,750 na lang. Imagine, kung nakalagay lang ang pera mo sa savings account mo 20 years, nakikita mo ba ang halagang nawawala sa pera mo? So, kailangan alamin natin. Kasi bawat oras ay mahalaga. Bawat araw ay mahalaga para lumago ang pera. Kaya ngayong gabi, mga ka-IMG, mga kababayan, ituturo ko po sa inyo kung saan investment ilalagay ang inyong mga pera na siyang lalago para mabit ninyo ang inflation at ma-achieve ninyo ang inyong mga pangarap sa inyong mga pamilya. So, pero mga bagay na dapat isaalang-alang sa pag-i-invest. First, dapat po meron tayong makabuluhang goal. Kailangan ikaw mismo meron kang goal para sa investment na gusto mong simulan. So, ano-ano ang mga goals mo? Siyempre, dapat pag nagbubuo ka ng goals mo, lagi tayo nakapattern dito sa tinatawag natin SMART. Bago ka gumawa ng anumang uri ng desisyon, pagdating sa investment, make sure it is SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So, kasi kung halimbawa, meron kang pinapangarap, no, gusto mong bumili ng sasakyan, gusto mong magpagawa ng bahay, gusto mong mag-travel, pero hindi mo alam kung kailan mo gagawin ito, kailan ka magpapatayo ng bahay, kailan ka magta-travel, hindi mo alam kung magkano amount ang kailangan mo para sa bahay, hindi mo alam kung magkano amount ang kailangan mo para sa travel. Lahat po ito ay dreams lang, hindi siya goals. Kasi wala kang specific, wala kang measurable, di ba? Hindi mo alam kung attainable ba yung dinidream mo or realistic ba ito at wala ka rin time-bound. So, siyempre, ang end result naman po ng ating pag-i-invest ay para maging yumaman. Di ba? Yan naman yun eh, para maging yumaman. Pero kahit na ang gusto mo lang ay maging mayaman, dapat meron ka pa rin plano kung paano ito mangyayari sa buhay mo. Okay, siyempre, meron pong mga iba-ibang klaseng investment vehicle na paglalagyan natin ng ating mga savings and investment. Depende sa goals na tinatahak mo. So halimbawa, gusto mong mag-travel, gusto mong pumunta sa Hong Kong, Disneyland. Siyempre, mga ipaplano mo yan, mga 1 year to 3 years. Ilalagay mo yung investment mo doon sa short-term goal. So marami pong mga investment na pwedeng paglagyan yan. Kung ang gusto mo naman ay bumili ng bahay, o kaya makabili ng sasakyan, so 4 to 7 years from now, yung medium-term goal mo naman ilalagay yan. Siyempre, kung long-term ang hinahabol mo, katulad ng pang-retirement fund mo, pang-healthcare fund mo, ilalagay mo yan sa pang-long-term goal mo. Yan po ang unang step. Dapat meron kang goal. Pangalawa, bigyan ng target amount ang bawat goal. Kung gusto mo ng bahay, magkanong bahay. Kung gusto mo mag-travel, magkanong pondo. Kung gusto mo sasakyan, anong model, anong brand, at magkano. So, ganun po. Para mas alam natin, mas klaro tayo sa mga pinapangarap natin sa buhay. Lahat po tayo dito ay nagtatrabaho. At lahat tayo, meron ng kakayahan kumita. No? Yung pong buhay ng bawat Pilipino ay dumadaan sa pagiging estudyante, pagiging trabahador, pagiging mapag-save, etc., etc. Kadalasan po, sa katulad natin mga Pilipino, tayo ay nag-i-start mag-invest
at the age of 40. Kasi alam naman natin yung 6 years old hanggang 30 years old, andyan yung nag-accumulate tayo ng training, learning, no? Grade 1 to high school, to college, siyempre 30 to 35, nandiyan yung medyo happy-go-lucky tayo, barkada dito, barkada doon, date dito, date doon, sini dito, sini doon, di ba? So, pagdating natin ng 40, doon na tayo nagkakaroon ng idea. So, ano nga ba ang gusto mong maging pagdating mo ng retirement age? So, siyempre, kapag nasa 40 years old ka na, kailangan yung target mo na 60, magkano ang gusto mong amount na meron ka. So, let's say, gusto mo ng 10 million at the age of 60, saan investment at anong interest rate, no? Ang paglalagyan mo para ma-hit mo yung 10 million at the age of 60. So kung 1% ng paglalagyan mo ng investment mo, dapat 38,000 pesos ang sinesave mo every month para at the age of 60 meron kang 10 million. May mas magandang paraan kung mailalagay mo naman sa 4% interest rate, no, annually na nagbibigay sa'yo, 27,500 lang ang isesave mo every month para pagdating ng age 60 meron kang 10 million. Kung kabisado mo ang stock market, ang mga financial vehicle na kaya magbigay ng mas mataas sa 4%, mas bababa yung halagang i-invest mo. Halimbawa, 12% sa mga financial vehicle na paglalagyan mo ng investment mo, biro mo 10,000 lang, no? Continuous mong gagawin yan, at kung yung pinaglalagyan mo ng investment ay 12%, at the age of 60, meron kang 10 million. So, ganyan po yan. So, mamaya, tuturo ko pa sa inyo yung mga iba pang mahalagang bagay na dapat matutunan nyo para safe tayong mag-invest. Okay? So, nakakasunod po ba? Kung nakakasunod po kayo, paki-thumbs up naman. Thumbs up, thumbs up. Thumbs up. Para alam ko kung kayo ba ay gising. Siyempre, kung kayo po ay gising, mas maganda pong meron kayong kape sa tabi nyo o kaya ay tubig para pag medyo inaantok na kayo, huwag nyo pong iinumin yung kape at huwag nyo rin iinumin yung tubig. Ang gagawin nyo po pag medyo inaantok na kayo, sausaw nyo yung kamay nyo doon sa kape o kaya sa tubig, tapos iwisik-wisik nyo sa inyong mukha para magising uli ang diwa nyo. So ayun, katulad po rito, sa lugar ko, medyo gising ako kasi mainit. So sana may magbukas ng aircon. Okay, so let us continue. Number 3 na dapat natin malaman sa pag-iimbest. Dapat alam natin ang panganib at gantimpala sa pag-iimbest. Mga kababayan, sa anuman pong investment, laging may risk. Lagi po yung may risk, hindi po natin maiiwasan mo. Pero mami-minimize natin ang risk sa isang investment kung pag-aaralan natin ito. Okay? So, pero wag po kayo matakot sa risk. Dahil tayo, dumadaan lagi sa risk. Okay? So, ganito po yan. Siyempre, kapag ang pinaglagyan mo ng investment ay low risk, low income. No low rate of return ang maibibigay sa'yo. Kapag ang pinaglagyan mo ng investment mo ay high risk, high rate of return ang maibibigay sa'yo. Pero sabi ko nga, huwag kang matakot sa risk. Kailangan mo lang na i-manage ito. So, paano makakaiwas sa pagkalugi? Ang sagot po ay pataasin ang kaalaman. Huwag mag-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kaya nga, nagpapasalamat kami dito sa atin IMG community dahil bago namin kayo alokin ng anumang investment para sa inyong pamilya, para sa inyong sarili, para sa inyong community, ay talaga itinuturo muna namin. Itinuturo muna yung kagandahan at mga posibleng panganib sa pag-i-invest. Yan po ang kagandahan sa atin IMG community. And also, dapat po, pag nag-i-invest tayo, always diversify. Yung bang paglalagay sa iba-ibang uri ng investment, marami po kasing pwedeng paglagyan ng ating investment. Pwede kang maglagay ng investment mo sa real estate, pwede rin yan sa direct stock market, pwede po yan sa mutual fund, kung saan yun ang tinuturo ko ngayon, at pwede din po yan sa business. So dapat alamin lang natin yung iba't ibang paglalagyan ng inyong investment. Huwag lang po tayong po-focus sa mutual fund at stock market. Kung natatandaan niyo po yung solid financial foundation, isang magandang batayan at guide para sa ganun po matutunan natin yung pagda-diversify ng ating investment.
So, di ba, ganyan po yan. Meron kang healthcare, meron kang protection, i-manage mo yung utang mo, magkaroon ka rin ng emergency fund mo at investment para lahat ng aspeto ng buhay financial mo, meron kang protection at investment na paglalagyan dito. Napakahalaga po sa pag-i-invest. Sa anumang stage ng buhay mo ay ang oras. Ito po yung investment na pag nalagpasan mo na ay hindi mo na maibabalik. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, once na hindi mo napakinggan yung training na ito, sayang, hindi mo kaagad masisimulan kasi kulang ka pa sa kaalaman. Kaya nga, bawat oras mahalaga. Pakikita ko po sa inyo bakit kung sinasabi na ang bawat oras ay mahalaga. Halimbawa, 20 years old tayong lahat dito. Di ba? Kung lahat tayo 20 years old at mag-i-start na tayo mag-save ngayon, siyempre kapag 20 years old, wala pang malaking pera yan. Ang kaya palang ipunin niya, mga nasa 33 pesos per day. Kung kaya mo mag-save ng 33 pesos per day, in 1 month, nasa 1,000 yan. Kung mailalagay mo yan sa financial vehicle na nagbibigay ng 12% per year, aba, kung 20 years old ka, pagdating ng age 60, nasa 11.8 million yan. Eh kung nag-delay ka, no? Na nag-procrastination ka, bata pa naman ako, marami pa akong time para mag-invest. Aba, kapag one click, mapapansin mo, 30 years old ka na pala. Pero mo, from 11.8 million, 3.5 million na lang. 10 years na, 10 years lang ang pagitan niya. So, ibig sabihin, napakalaking halaga ang nawawala sa'yo. Eh, busy ka pa rin. Gusto mo pa rin yung happy-go-lucky, di ba? Nood ng sine, mag-date, toma dito, toma doon. One click. Nag-asawa ka na, 40 years old ka na. Yung iniipon mong 1,000 every month, eh, pagdating mo ng age 60, nasa 1 million na lang po yan. Di ba? Eh, paano? Kung talagang gastarol ka at wala kang time mag-invest, eh, nasa 232,000 na lang po yan pag nag-start kang mag-invest at the age of 50. Kaya nga, congratulations sa atin lahat. Alam ko po, wala pang 50 years old yung iba rito eh. Diba? Sino po rito yung ang age ay below 50 years old? Ayan, pakilagay naman po, me. Ayan. Kung below 50 years old ka pa, lagay mo doon sa ating group chat, me. Ayan, sabi ni Partners of Wealth, me. O, sino pa? Siya lang ba ang below 50 years old? Huwag kang matakot. Kung 49 years old ka pa lang, kasama ka pa rin sa binabanggit kong below 50, pwede mo pang ilagay dyan. O, sabi ni Ana Marie, me. Dalawang paraan po para makapag-invest sa stock market. Ito po yung direct stock investing and yung indirect stock investing. So, yung pong direct stock investing, mag-i-invest ka sa mga company katulad ng Jollibee, PLDT, San Miguel, SM. Ikaw mismo ang mamimili ng mga company na to. Ikaw din ang bibili ng shares of stock nila, ikaw din ang magbebenta, ikaw yung mag-aaral kung paano nila minamanage yung company nila. Sa madaling salita, ikaw ang sasakit ng ulo. Alam naman natin, di ba? Ang stock market, para kang nasa roller coaster, up and down, up and down, up and down. Para mas mabawasan natin yan, no? Eh, dapat hanap tayo yung mas madaling i-manage. Kasi po, kapag sa direct stock investing tayo, kailangan may sapat kang oras para i-monitor. Pag nagbukas ang stock market ng 9 o'clock, dapat 9 o'clock nandun ka na. Di ba? At dapat sapat yung kaalaman mo sa mga stocks na bibilin mo. Dapat nakamonitor ka at dapat may sapat kang puhunan o kapital. Alam niyo po, kapag nag-invest ka sa direct stock market, dapat ang minimum na meron ka ay nasa 5,000 or 10,000. Ganun po. Ngayon, kung wala kang ganyang kalaking halaga, dito ka na lang sa mutual fund, murang-mura. Ganun din naman kung saan sila nag-i-invest na company, yung mga nasa stock market direct trading. Kung saan company sila nag-i-invest, doon din nag-i-invest ang mutual fund. Ang kagandahan lang dito, may nagmamanage ng pera mo. So ano nga ba ang mutual fund? Ang mutual fund po ay pinagsama-samang pera ng mga investor na minamanage ng fund manager upang i-invest sa stock market. So, di ba? Ganun din. So, para mas malinawan nyo po ang aking sinasabi. Halimbawa, si Ana Marie may 1 million. Si Android meron 1 million. Si Parita may 100,000. Si IB may 500,000. Si Jellica may 20 pesos. Ako may 20 pesos. Di ba? Si Jefferson and K merong 10,000. Lahat po yan pinagsasama-sama ng fund manager. And then, sila po yung nag-i-invest doon sa mga malalaking kumpanya.
na pinakita ko sa inyo kanina. Then, kapag kumita sila sa kanilang pinaglagyan ng investment, ibabalik po sa mga shareholder yung kinita nila. So, ganun po. Kaya may kakayahan kang bumili ng shares of stock ng Jollibee kahit 20 pesos lang ang nilagay mong kapital. No? Kaya pwede kang bumili ng shares of stock ng PLDT, ng San Miguel kahit 100 pesos lang ang nilagay mong kapital. Kasi nga, pinagsasama-sama ang mga pondo natin. So, ganun po siya. Ang tawag po pag bumili ka ng shares of stock ng mutual fund ay NABs. Okay? So, ano ang advantage ng mutual fund investing? So, ito po ang kagandahan pag nag-i-invest tayo sa mutual fund. First, minamanage po ng mga professional. Pinag-aaralan nila lahat ng aspeto ng financial market. Expert sila sa ganitong gawain dahil ito ang kanilang trabaho araw-araw. So, pangalawa, dahil nga po malaki ang pondo natin, meron tayong potential na high return. Dahil malaki ang pondo, may kakayahan silang bumili ng matataas na presyo ng shares of stock. At dahil malaki po ang pondo natin, may kakayahan silang bumili ng maraming shares. Ganon. So, yan po ang kagandahan pag mutual fund. Pangatlo, naka-diversify. Di ba? Yan ang kagandahan. Meron silang binibiling shares of stock ng Jollibee, ng BPI, ng Meralco, ng SM, ng San Miguel, ng PLDT, etc. etc. Naka-diversify po yan. Dahil naka-diversify ang pondo, may iwasan po natin ang malaking pagkalugi sa nabiling shares of stock. So, bakit po maiwasan natin ang malaking pagkalugi? Halimbawa, pinaglalagay po yung ating pondo sa mga blue chips company na yan. Hindi kumita si PLDT dahil mahina ang internet. So, lugi yung ating investment doon. Pero dahil maraming mga Pilipino ang kumakain sa Jollibee, siyempre lalaki kita natin sa Jollibee. Tapos maraming mga Pilipino ang mahilig uminom, lalaki yung kita natin sa San Miguel. So mababawi, mako-cover up ng kita ng Jollibee, ng kita ng San Miguel, ang pagkalugi doon sa PLDT. So ganyan po kasi naka-diversify. Okay? And pang-apat po, meron transparency kapag sa mutual fund. May kakayahan na alamin ng bawat investor kung saan nila nilalagay ang pondo na binibigay natin. Naka-disclose po yan doon sa atin fund fact sheet. Number 5, ito, great equalizer. Diba? Kung halimbawa, yung pondo pinagsama-sama natin, yung pera ni Ana Marie, pera ni Parida, pera ni Ivy, pera ni Jellica, pera ni Jefferson, pinagsama-sama yan, di po ba? Yung merong 1 billion, may 100,000, may 20 pesos, may 100. Siyempre kapag tayo, yung mutual fund company ay kumita ng 20%, ibabalik ngayon sa mga shareholder yung 20% na yan. Dahil si Ana Marie meron 1 million na biniling shares ng mutual fund na yon, yung 20% ng 1 million niya ang ibabalik sa kanya. O si Parida, halimbawa, meron siyang nilagay na investment na 10,000, 20% ng 10,000 yung share niya. Di ba? Pare-pareho tayong kumita. Patas na hatian sa bawat kinikita ng mga investor. At huwag po kayong mag-alala. Madali pong i-withdraw, no? Madaling kunin yung mga investment natin sa mutual fund. Kaya nga ito yung tinatawag nating liquidity. Madaling mag-process ng withdrawal fund. Yun. Mag-apply lang tayo, lalo na tayo mga IMG member, meron tayong portal, i-click mo lang din yung request ng redemption, ipa-process na, ganun lang. Pero alam nyo po, sa mga ibang mutual fund company, pag nag-process po kayo ng inyong withdrawal o nagdagdag kayo ng inyong investment, merong pong charge, no? Merong expenses, merong service fee na binabawas doon sa perang wini-withdraw ninyo or doon sa perang dinadagdag ninyo sa inyong mga investment. Yun po yung tinatawag nating processing fee. Mamaya i-discuss ko po kung ano ang processing fee. So continue po tayo. Isa pong kaganda sa mutual fund, accessible and affordable. Yan. So, pwede kang mag-add anytime, anywhere. Lalo na po kung IMG ka. Kasi sa cellphone mo, pwede mong i-access ang iyong portal. Pwede kang magdagdag ng 1,000 sa iyong investment. Pwede kang magdagdag ng 500 o kung IMG member ka, kahit nga 20 pesos lang. Yung bang sukli mo sa tricycle, pwede mo nang ilagay sa iyong investment.
Okay? So, safe ba yan sa pag-invest sa mutual fund? Safe po. Highly regulated po ang mutual fund natin. Kaya ito po ay safe na paglagyan ng ating investment. At nag-re-regulate po rito yung Security and Exchange Commission. Lagi din po yan ino-audit. So, and meron po silang nilaan, no, na percentage sa bawat pondo ng mutual fund kung saan ito gagamitin. Kaya yun ang sinusunod ng mga mutual fund company. So nakalagay naman po dyan 10% sa cash. Bakit may 10% na cash? Para po sa mga member na gustong mag-withdraw ng kanilang mga investment. O, yung 10% maximum per security. Ito naman po yung, okay, meron tayong 10 million. Magkano ilalagay natin sa Jollibee? O, hindi nila pwedeng ilagay yung buong 10 million. Ilalagay lang nila 1 million. Dapat kasi 10% lang ng kanilang pondo. Okay, so ganun. Sa operating cost, dapat na 10% lang. And number 9, kagandahan po sa pag-invest sa mutual fund, tax-free. Hindi na kailangan magbawas ng tax pag kinuha mo ang inyong pondo. Sa savings po kasi, di ba binabawasan yung savings natin ng 20% tax. Sa mutual fund po, kung ano yung pera mo sa iyong mutual fund account, yun po ang pwede mong ma-withdraw para sa iyong pangangailangan. Hindi na nila babawasan. Meron lang pong mga iba-ibang uri ng mutual funds. Para po mas malaman natin kung ano-ano yung iba-ibang uri ng mutual fund. 3 uri po ito. Siyempre, yung pong una ay tinatawag natin van fund. Low risk po ito. So safe kung medyo nervyoso ka sa paglalagay ng investment mo, kung ayaw mong baka malugi, baka mawala, di ba? Ilagay mo diyan sa van fund. Low risk po 'yan, Ang kaya pong ibigay niyan ay nasa 4 to 6%. Saan nilalagay? So, nilalagay po yan sa mga treasury bills, fixed income. Diyan po inilalagay yung ating investment. Next na uri ng mutual fund ay yung kung tinatawag nating balance fund. Medium risk po ito. Balance yan kasi yung kalahati nilalagay sa government securities, yung kalahati naman ng pondo ay nilalagay sa mga blue chips company. Ano yung mga blue chips company? Ito yung mga company bibigatin na, yung mga talagang matagal na sa kanilang business na sinimulan, katulad ng PLDT, ng Jollibee, ng San Miguel, ng SM, etc. etc. Ganun po. So, kung high risk ka naman, yan. Sa mga gustong malaki ang income ng kanilang investment o kanilang mutual fund, mga high risk, yung paglalagyan nyo po. Sa high risk, ang kayang ibigay po nito na rate of return every year is nasa 15 to 18%. So, saan nilalagay yan? Nilalagay yan sa mga private companies, sa mga talagang agresibo na nagbibigay ng pondo. Pero take note po, high risk po yan. Pwede kang kumita ng 18% or pwede kang malugi ng 18%. So, yan po ang paglalagay ng investment sa stock fund. Okay? So alam naman po natin, recap lang, kapag low risk, ang gusto mo, doon ka sa van fund. Kung medyo hindi ka naman nervyoso, punta ka sa balance fund. Okay? At kung gusto mo yung high risk pero malaki ang income, punta ka sa equity fund. Okay? So ganyan lang po yan. Babala lang mga kapatid, sa mga nag-i-invest. Ito po yung babala natin. Hindi po covered ng PDIC ang ating investment sa mutual fund. Kung pumapasok po kayo sa bangko, madalas nakikita nyo po doon sa pintuan, di ba? Sa glass door, nakalagay doon. This bank is covered by PDIC. Ibig sabihin, kapag nag-declare ng bankruptcy ang bangko na yon, yung pong pera nyo ron ay covered ng insurance. Kung meron ka pong pera doon na 500,000, at nag-declare ng bankruptcy yung bangko na yon, yung PDIC babayaran ka ng 500,000. So ganun po siya. Maaaring tanong nyo, what if naman sir, kung ang pera ko po sa bangko na yon ay 1 million at yung bangko na yon ay nag-declare ng bankruptcy, makukuha ko po ba 1 million? Hindi. 500,000 lang. Yan po. So dapat alam nyo, di ba? Lugi kayo. So ganito po yan. May pamamaraan para ma-secure nyo yung pera nyo sa bangko. Kapag ang pera nyo sa bangko ay more than 500,000 at ang cover ng PDIC is 500,000 lang, magbukas ka ng 2 account. Di ba? 450 para dun sa unang account mo, another 450
doon sa pangalawang account mo. Okay, so ganun po. Para sa ganun, pag nag-declare ng bankruptcy at kailangan bayaran ng PDIC, yung mga depositor doon, makukuha mo yung buong pera mo. Sasabihin nyo, sir, 450, nasa 90 lang po yun. No? Nasa yung 100,000. So yung 100,000, bigay mo na lang sa charity para sa ganun makatulong ka. Pangalawa, hindi po garantiya na pag naglagay tayo sa mutual fund ay dire-diretso ang kita. So meron pong pagkakataon na talagang kikita ka ng dire-diretso, may pagkakataon na malulugi ka dire-diretso. Yan, maaari kang malugi at kumita. And siyempre, pag naglagay ka sa mutual fund, laging may entry fee o sales load. Ang sales load po sa regular processing ng mutual fund nasa 2 to 3.5% every time na nagdadagdag ka ng iyong investment. Ganun po yung binabawas sa iyong pera. Congratulations po sa mga IMG member na. Kasi kapag IMG ka, pag naglagay ka ng investment mo sa mutual fund, dahil benefits po natin yan, zero processing fee na po. No? Kung naglagay ka ng 1,000 pesos, yung buong 1,000 pesos na yon ilalagay sa investment. Walang ibabawas. So, pag naglagay ka ng pera mo sa PhilEquity, sa Atram, sa Sun Life, sa PAMI, sa Soldibo, lahat po yan. Free na po yan sa processing fee. Wala pong binabawas dyan. Pero clarification lang po, kasi kanina ko pa nababanggit ng IMG, baka isipin nyo na ang IMG ay nagbebenta ng mutual fund. Hindi po kami nagbebenta ng mutual fund. Ang lahat po ng ating mutual fund investment ay minamanage ng Rambird Financial. No? Ang IMG lang po ay tinuturo kung anong financial vehicle ang po pwedeng gamitin mo para matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Ngayon, balikan po natin yung epekto ng processing fee at epekto ng sales load o walang sales load or epekto kapag IMG member ka. So ganito po yan. Halimbawa, si non-IMG member, nakapakinig ng training ko, sinabi niya, ang galing naman nung tinuro ni sir, pwede pala na mag-invest sa mutual fund. Pero ayoko na mag-member ng IMG. Mag-direct na lang ako. So, yan, di ba? So, nag-direct siya. Meron siyang 100,000 pesos. Hindi siya nagpa-member ng IMG. Ang sales load na binigay sa kanya is 3%. Yung 100,000 niya, babawasan niya ng 3,000, magiging 97,000 na lang. Kung nung January 4, 2010, sa bumili ng shares ng PhilEquity, ang price po ng PhilEquity that time is 12 pesos and 90 centavos. Yung 97,000 niya nakabili ng 7,515 shares ng PhilEquity. Okay? So, noong February 17, 2021, ang halaga po ng mutual fund ng PhilEquity per share is nasa 33.94 pesos po per share. So, laki ng difference, di ba? Dati 12.90 lang, ngayon 33.94. So, yung 97,000 niya naging 255,059 pesos. So, ang actual return po niyan after 11 years, nasa 155%. Yung isa, nagpa-member ng IMG kasi napakinggan niya yung kinuwento ko at nagka-interest siya sa IMG benefits. Yung 100,000 pesos niya, nabili niya ng shares of stock ng PhilEquity. Dahil walang sales load, nakabili siya ng 7,747. The same time, the same year nung withdraw nila. Nung nag-withdraw siya noong February 17, 2021, yung 100,000 niya naging 263,933. So ibawas po natin, no? 263,933 minus 255,059 pesos. Ang difference po ay 7,874. Yan po yung potential na nawala sa iyo dahil nagbayad ka ng sales load. Di ba? Nung 2010, 3,000 pesos lang yan. Dahil nagbayad ka ng sales load and meron sanang pagkakataon na lumago pa yung 3,000 na yun kung IMG member ka. Di sana yung 3,000 na yon ay nabawi mo. Di ba? Ayan, 3,000 ngayon is 7,874 na. Ganun po siya. Pero alam niyo po mga kabayan, mga ka-IMG, sa trend po ng stock market, lagi po talagang may ups and down. Pero in long run, kung i-invest mo po yan sa mahabang panahon,
lalaki at lalaki pa rin. May potential pa rin siyang lumago. Ganun po siya. So kaya huwag kayong matakot mag-invest. Kung gusto niyo pong malaman yung mga price at performance ng ating mga mutual fund, pwede nyo pong puntahan yung pipa.com.ph. Nandiyan po yung mga listahan ng mga mutual fund company na nag-o-offer sa Pilipinas. Okay? Meron din dito yung bond fund. So kung medyo conservative ka, yan po yung mga pangalan ng mga mutual fund company na nag-o-offer ng bond fund. Puntahan nyo lang po yung pipa.com.ph. Okay, so ngayon kung gusto mo na pong mag-start, napakadali lang po. No? Kung gusto mo na mag-start ng mag-open ng account ng mutual fund, ganito lang po ang gagawin nyo. Yung mga kailangan ng documents na pipil upan, ipiprepare. Ito po yan, account operating form, suitability questionnaire, investment application form, PAPCA declaration form, data privacy content form, photocopy of 2 valid IDs. Siyempre, TIN number, mahalaga po yan. Diba? Ikaw lahat po magpiprepare niyan. Ang dami-dami. No? May good news ako sa inyo. Kapag ikaw ay nag-IMG member, automatic po yan. Yung pong mutual fund investment mo ay i-open na. Ayan, kasama na po yan sa membership fee natin. So magkano ang membership fee ng isang taong gustong mag-IMG member para makapagsimula sa ng mutual fund? Kung ikaw po ay nasa Pilipinas, ang membership fee po natin ay 5,500 pesos. 5,500 pesos. Maliit na halaga po yan kung ikukumpara sa dami ng benefits at sa protection na matututunan mo. Kung ikaw naman ay OFW na katulad ko, kahit saan bansa ka, ang international membership po natin ay nasa estimate na 10,000 pesos. Depende po depende dun sa bansa na kinaroroonan mo ngayon. Approach nyo lang po yung taong nag-invite sa inyo sa presyo ng international membership fee. So ano-ano yung makukuha mo no, kapag IMG member ka? Siyempre, unang-una dyan yung forever sales load. Pangalawa, ano pa? Meron ka pong sariling portal kung saan doon mo po mamamanage yung iyong investment. Doon mo makikita lahat ng iyong mga benefits. Di ba? Very convenient. Wala ka nang pinagpipirmahan ng kung ano-ano. Wala nang maraming tsetche-buretche. Kung gusto mo nang magdagdag sa iyong investment, punta ka lang sa portal mo, i-click mo lang yung soldibupan, tsara, yun na. Pwede ka nang magdagdag sa iyong investment. At hindi ka po malilito dahil may mga mentor pong mag-guide sa iyo kung paano i-navigate ang ating mga portal. Kaya nga po dito sa IMG, dito sa ating community, tinuturo po namin sa inyo yung 3E. No? Lagi nyo pong tatandaan yan para mas kumpleto ang inyong pag-aaral sa investment, sa pagbibuild ng solid financial foundation. Lagi nyo pong tatandaan ng 3E. Ano yan? Education, execution, at entrepreneurship. Yan po ang ibinibigay namin sa inyo. So binigay ko na po sa inyo yung education. Alam nyo na kung ano-ano mga investment. Alam nyo na kung ano-anong mga mutual fund na pwede nyong paglagyan. So ngayon, pupunta tayo sa execution. Kailan mo gustong magsimula? So siyempre, pag mag-execution ka, mas maraming pantanong. Ano-ano mga benefits na sinasabi mo, Sir Jun, para makumbinsi mo ako na mag-join ng IMG para makapagsimula ng aking mutual fund investment. Naku, napakarami po. Unlimited training, unlimited ebook na pwede mong magamit para madagdagan ang iyong kaalaman. Diba sinasabi ko, the first investment na pwede natin simulan ay ang investment sa kaalaman. Sa IMG po, sa ating IMG community, marami kang matututunan. Kung meron kang problema sa utang, workshop number 1. Diba? Kung gusto mong magpalakas ng iyong strong solid financial foundation, workshop number 2. O kung gusto mo mag-build ng asset, workshop number 3. Marami pa po yan. Hindi ko na po iisa-isahin kasi as of now po, meron po tayong 62 IMG benefits, especially kung ikaw po ay isang OFW. So, ganun po yan. So, anyway, kung magiging member ka, lahat naman po ito nasa portal mo, kaya hindi ko na iisa-isahin pa. Okay? So, siyempre, dapat maging manager ka na iyong sariling kaperahan dahil walang ibang magmamalasakit sa pera mo kung hindi ikaw. So, lahat po yan nasa IMG. No? Nasa one-stop shop. Kapag ikaw ay IMG member, meron kang pangangailangan sa healthcare, meron na po tayong healthcare provider.
yan po ay talagang pinili na, sinala na, inalam na yung kakayahan ng company na yan. So kaya po kung naghahanap ka ng magandang healthcare, Kaiser. Kung insurance naman sa buhay, no, andyan po ang MB Life. Kung sa investment, nako, hindi naman po siguro kaila sa inyo kung sino si Sun Life, hindi naman kaila sa inyo kung sino si Phil Equity, si PAMI. Yan po yung mga sikat ng pangalan sa mga larangan ng investment. O kung sa real estate, si SMDC, talagang putok na putok po yung pangalan niyan, sa si Ayala. So, di ba? So, yung pong mga company na yan, hindi naman makikipag-partner sa IMG kung ang IMG ay isang pipitsuging company lang. Kaya nga po dito, makakasigurado kayo na safe ang binibuild yung solid financial foundation. Kasi nasa one-stop shop tayo. Lahat ng pangangailangan mo sa buhay financial, nandito na. Di ba parang SM, we got it all for you. Di ba sa SM, kung ano yung gusto mo na, nandun na lahat eh. Gusto mo manood ng sine, mag-shopping, humanap ng damit, ng sapatos, nandun na lahat. Pero sa IMG, lahat ng pangailangan mo sa buhay financial. Okay? So become your own money manager. Yun po ang gusto namin dito. Maging money manager ka ng sarili mong kaperahan at ikaw ang mag-build ng iyong solid financial foundation. Uulitin ko po, ano-anong mga kumpanya, no, mga product provider ang makakatulong para ma-build natin ang ating solid financial foundation. Siyempre, kung healthcare, nandyan ang Kaiser. Kung insurance, nandyan ang MB Life. So, para mabawasan ang utang mo, nandyan po ang IMG Business at IMG Environment. Bakit? Anong connection ng IMG Environment sa pagbabayad ko sa utang? No? Anong connection ng IMG Environment sa pagbibuild ko ng emergency fund? Alam niyo po, malaki ang maitutulong ng isang community o ng isang environment para ma-set up yung mindset mo. Di ba? Kapag ikaw, ang environment mo, mga chismoso, chismosa, mga Marites at Marisol, after 1 month, after 2 months, Marites at Marisol ka na rin, di ba? Chismoso at chismosa ka na rin. Lasinggero at lasinggera ka na rin. Ganon. Kaya hanap ng environment na tutulong para ma-build yung magandang mindset mo para makapagsimula ka ng investment mo. Sa investment po, pwede ang Kaiser. Kasi ang Kaiser 3-in-1 po yan. No? Meron niyang investment para sa healthcare mo, meron niyang investment para sa insurance mo, at meron din niyang investment para sa retirement age mo. Ganun lang po kasimple. So, andyan din ang most 18. O sa investment, nandyan din ang ating mga mutual fund company. Siyempre, gusto namin naman na mapataas natin ang ating cash flow para lagi tayong merong pangpondo sa ating mga investment. So ano makakatulong dyan? Yung pong IMG Business and IMG Environment. No? Meron pong IMG Business, itong ating IMG community. Kung interesado ka sa business po ng IMG, mag-share ka lang, tutulong ka lang sa mga tao kung paano mag-save at mag-invest, magkakaroon ka na po ng extra income. O clarification lang, baka iniisip nyo, naku siguro 5,500 pesos na membership fee, may kikitain itong lalaking nagsasalita na to. Wala po akong kikitain sa inyong membership fee. Ang lahat ng perang ibibigay nyo o yung perang gagamitin yung pang-member sa atin ING community, lahat po yun mapupunta sa processing fee ng inyong mga accreditation at mapupunta sa inyong investment at saka sa inyong mga benefits. Wala po akong kikitain doon. Kina-clarify ko lang po para maliwanag ang usapan. Okay? Yan. And pag nasimulan mo na yan, build your financial foundation faster. Mas mabilis mong mabibuild. Nasa dulo na tayo ng ating kwentuhan, mga kapatid. Maaring sa dami ng kinuwento ko sa iyo, pumapasok pa rin ang excuse sa isip mo na hindi ka muna mag-save at mag-i-invest dahil marami ka pang binabayaran, marami ka pang gustong simulan, gustong unahin. Ito lang po masasabi ko. Ano man yung excuses mo ngayon, isa lang ang sure. Next year, tatanda po tayo. Kapag hindi po tayo tumanda o kung sino man ang hindi tatanda sa atin, next year, isa lang po ang ibig sabihin nun. Kinuha na siya ni Lord. So pangalawa, ano man po yung excuses natin sa buhay? Yung mga anak natin, yung ating mga magulang, no, tumatanda na, yung mga anak natin, yung mga kapatid natin, papasok yan sa elementary o sa high school or sa college. Kailangan po nila ng pera.
para sa kanilang pag-aaral. So, kailangan natin paghandaan. And ano man yung excuses mo ngayon, dahil sa sinasabi mo, busy ka sa trabaho, hindi ka pinalalabas ng amo mo, o ano pa man, lagi niyo pong tatandaan, yung ating katawan ay hihina-hina rin. Kung ang pabangong ginagamit mo ngayon ay Davidoff, cool water, kung ang pabangong ginagamit mo ngayon ay cologne, darating po ang panahon, magpapahid ka rin ng efficient oil. At kung ano yung pinapakat-pakat mo sa katawan mo, pampasexy, darating ang panahon, magpapahid ka rin ng salompas. No? Ang ibig kong sabihin lang dito, hihina ang katawan natin at magkakasakit tayo. So dapat mag-prepare po tayo sa mga ganitong senaryong po pwedeng dumating sa buhay natin. Umanap po tayo ng grupo na makakatulong sa iyo para i-motivate na ikaw ay mag-save at mag-invest. Malaki po ang maitutulong ng isang community, ng isang environment para ma-build mo ang iyong solid financial foundation. Sana po meron akong na-share sa inyo na pwede ma-open ang inyong mga isip at kalooban makapagsimula ng mag-invest, especially sa mutual fund. Dahil ang mutual fund price po ngayon ay napakababa. No? Sabi nga nila, ang mga presyo ng stock market ngayon, ng stock market share, sa ating Philippine stock market ay napakababa. Kaya nga samantalahin po natin. Okay? So thank you so much mga kababayan, mga kabayan, mga ka-IMG. So ako po ang inyong speaker, Maximo Francisco Jr., a proud member of International Marketing Group. Thank you so much. Kung meron po kayong mga katanungan sa aking na-share sa inyo ngayong gabi, pwede nyo pong ilagay sa ating group chat